important meeting, the prayer meeting, because we are meeting not of politician, but to our Savior, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. I hope na ang ating mga puso ay handa na. Amen. Awitin pa lang pwede na tayo mag-invitation. Amen. What a great song. Amen. The old passion meeting. Amen. And that is no other than the Baptist meeting. Amen. Dito po tayo. And old passion meeting is simple sermon. Amen. You can hear a simple sermon from the Word of God. In Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. Yan. Hindi lang ito simple sermon, very familiar sermon, familiar verse that we are going to read tonight. Basahin po natin ng sabay-sabay, tatlo lang po ito. Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10. Yan. Sige po, buksan natin ating mga Biblia, basahin natin. And ang ibasa natin ay memorize na po natin ang mga verses na ito. Okay, sabi ng verse 8, ready begin. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God before ordained that we should walk in them. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, O Diyos, sa special number, sa awitin ng choir na naganda ng aming mga puso. And thank you po sa aming mga prayers na idulog namin sa inyo. Salamat din sa mga answered prayers. Salamat sa bawat isa ngayong gabi narito sa prayer meeting. Napakalagang meeting ngayong gabi, O Diyos. Git sa lahat, sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. And bless our prayer message tonight. And again, send us revival. And we're going to hear simple sermon from your Word of God. Help thy servant tonight how to deliver your message. Empower thy servant. And give me wisdom as I deliver your message. Make me a blessing tonight, O God. Cleanse our heart, forgive our sins, and send us revival to every heart that to listen to the Word of God tonight. Continue to speak to us through your words. Forgive our sins and all these things you asked in Christ Jesus' name. Amen. Di po sa verse 10. We are His workmanship. Amen. We are His workmanship. Yan, workmanship. Ano sabi dyan? Yan po ang ginawa ng Diyos sa atin. No? We are His workmanship. No? Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ang word na workmanship ay from the word workman. Workman. Work. Ang pag-usapan natin ngayon ay tayo ang gawa ng Diyos sa buhay natin para tayo ay gumawa para sa gawain ng Panginoon. At dito po ating pag-aralan yung qualification to be a worker of God. No? Yung qualification na tayo ay magamit ng Panginoon, na tayo ay naligtas, tayo ay maging manggagawa ng Panginoon. Yan po. Yan ang layunin ng Panginoon. No? Na ang ating kaligtasan ay siya ay gumawa ng ating kaligtasan
para tayo ay makagawa sa gawain ng Panginoon. Dito po sa ating binasa, ito po ay pinag-usapan dito ay tungkol sa kaligtasan. Napakalaga ng pundasyon ng isang Kristiyano na malaman natin, no, yung biblical salvation, no? Biblical salvation, no? Ang biblical salvation ay ang kaligtasan ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia, no? Pag ang kaligtasan ay wala sa Biblia at hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi sangayon ng salita ng Diyos, ay yan ay hindi tunay na kaligtasan. Amen? Kasi sa ngayon, dapat malaman natin ang tamang kaligtasan. And praise God, tama ang ating kaligtasan. Dahil dito po nakabase ang ating kaligtasan sa salita ng Diyos sa ating binasa. No? For by grace are ye saved, through faith, it is the gift of God. Nasa Biblia ang ating kaligtasan. Kasi makita natin, kasi marami ngayon ang mga maling aral tungkol sa kaligtasan. No? Maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano, sila ay born again, sila ay ligtas. No? Pero makita natin ay hindi po nakabase ang kanilang kaligtasan sa Biblia. No, maraming mga born again na ganoon, maraming mga kaligtasan na nawawala ang kaligtasan. No. Kaya makita natin mayroon diyan mga kaligtasan ay nasa mabuting gawa. Karamihan po 'yan, Maliligtas ka sa paggawa ng mabuti. Sundin mo ang 10 utos, no? Mayroong mga nagtuturo na ganon. Magpabautismo ka para ikaw maligtas. Sasapi ka sa isang simbahan para ikaw ay maligtas. No? Yan po, iba-ibang mga kaligtasan. Mayroong pang pagtitiis hanggang wakas, ikaw maliligtas. Pero sa Biblia, maliwanag ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Amen. Salamat tayo nakatanggap ng tamang kaligtasan na nandito po ang basihan natin ay salita ng Diyos. Maliwanag po sa verse 8, sabi dito, no? For by grace are ye saved. No? Sapagkat sa biyaya ng Diyos, kayo ay naligtas. Through faith, sa pamagitan ng pananampalataya. Yan po ang ating pinapangaral sa mga tao, yung kaligtasan ng Biblia. Na ang kaligtasan ay through faith. No? Yan po ang ating kaligtasan, biyaya. Sabi niya, not of yourself, not of yourself. Hindi po sa ating sarili, hindi po tayo gumawa ng ating kaligtasan. Ito ay, sabi diyan, maliwanag, gift of God. Kaloob ng Diyos. Pag sinabing kaloob, regalo, ayan ay walang bayad. Amen. Wala kang gagawin, kundi ikaw lamang ay sumampalataya, makatanggap ka ng biyaya ng Diyos. Yan po, no? Hindi sa gawa, sabi ng verse 9. Not of works, lest any man should boast. Hindi sa mga gawa para ipagmamalaki natin. No? Ito gawa ko. Ito bigay ko. Ito tulong ko. Ito pinatayo ko. Hindi ganon, kapatid. No? Kasi hindi tayo maligtas kung itong kaligtasan. No? Yung mga mayroon lang. No? Hindi yan ang pwedeng ipagmalaki natin. Kaya nga ang kaligtasan ay ayon sa Biblia, yan ay biyaya ng Diyos at kaloob ng Diyos. Kaya sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. No? May karugtong, through Jesus Christ. Kaya ang kaligtasan natin, through Jesus Christ. So, kay Kristo lang. No? Manampalataya ka lang kay Kristo. Mayroon kang buhay na walang hanggan.
Kaya nga, sabi niya, we are His workmanship, created unto good works. Siya ang gumawa ng kaligtasan. No? Para tayo naman ay makagawa ng mabuting gawa. Para tayo ay makagawa ng para sa Panginoon. Yan po. Workmanship. Ang workmanship is the result of our salvation. Result, product. So we are product of salvation. No? Tayo ay resulta ng gawa ng Diyos. We are the outcome of salvation. Para ano? To work. Workmanship. Maging partner natin. Maging partner tayo ng Diyos. To work. Kaya nga tawag, workmanship. To work after we got saved. Yan po ang salitang workmanship. To work after we got saved. Yan po ang workmanship from the word workman. Workman. Amen? Pag sinabing workman, ang synonym niyan ay worker, laborer, servant. Yan. So, makita natin paano tayo maging worker ng Panginoon. Paano tayo maging worker ng Panginoon. At mayroong mga qualification, mayroong kwalifikasyon ang isang manggagawa ng Diyos. Amen ba? Amen. Ay kung magtrabaho ka sa labas, sa secular world, mayroon ding qualification. Matindi nga ang qualification pag nagtatrabaho ka, nag-apply ka sa labas, sa secular. No. Nandyan, pleasing personality. Number 1. Kung wala ka, mahirapan ka magtrabaho. Mahirapan ka kaka-repair ng mukha. Bago ka matanggap. No. Mayroon pang pleasing personality and mayroon pang age limit 25 to 30 years old. Nako. Paglampas ka sa kalendaryo, hindi na naman ikaw qualified. Malampas ka sa kalendaryo, ayon. Ay lalo na kung lampas ka sa Book of Proverbs 31. 31. So makita natin, maraming mga mayroon pang educational attainment. Ano pa? Mayroon pang training. Oo. Hanapan ka pa ng experience, may OJT. Kailangan ka pa ng diploma. Oo. Tanungin pa kung ano ang skills mo. Mayroon ka bang experience? Oo. Experience. Mayroon ka pa bang license? Physically fit ka ba? May medical ka pa? Mentally fit? Ano pa? Good communication, etc. Napakaraming qualification bago ka matanggap sa secular world na trabaho. Amen? Ay sa gawain ng Diyos ay mayroon ding qualification. Amen? Kasi ang gawain ng Diyos ay ito ay pinakamataas na gawain ng Panginoon, the highest calling. Amen? The highest calling. No? Because this is the heavenly calling. No? Kaya yun, to be qualified to the work in the ministry. Oh, ano? Paano ang qualification? Para tayo ay maging mapabilang sa manggagawa ng Panginoon. Kasi yan naman talaga ang layunin ng Panginoon. Amen? Para tayo ay magamit ng Panginoon. So makita natin dito sa ating binasa mismo. Sa number 1, nandiyan na rin sa Ephesians 2 verse 8. For by grace are ye saved. No? Kaya nga, simple sermon, simple outline ang number 1 qualification para ikaw ay isang
maging manggagawa ng Diyos, you are saved by grace, not by works, not by baptism, not by church membership. Saved by grace lang. Amen. Mahirap naman na ikaw ay nagtatrabaho sa Diyos, na ikaw ay unsaved. Amen. Kaya yun, kapatid, no? Yan ang qualification una, na ikaw ay ligtas sa biyaya ng Diyos. Kaya ang kaligtasan natin ay biblical salvation, saved by grace. Amen. Mayroon tayong security of salvation. Once you are saved, you are always saved. Amen. No? Marami pang mga gustong magdidebate dyan. Amen. Sa always saved na yan. Amen. Kaya mga nagdidebate sa always saved, unsaved yan. Amen. Sigurado. Amen. Kaya nga salamat sa Panginoon na yan po ang kaligtasan. Saved by grace through faith. It is the gift of God. Yan po ang kaligtasan. May katiyakan ang ating kaligtasan. Hindi na nawawala ang kaligtasan kasi sabi ng John 10:28, I gave unto them eternal life. Shall any man pluck them out of my hand? Wala na. Hawak na. Ang Diyos ang may hawak sa atin, sa ating kaligtasan. Kaya hindi na yan mawawala. Hindi po tayo ang umahawak ng kaligtasan. Kasi kung tayo mahawak, mawawala. Pero salamat, ang Panginoon ang may hawak ng ating kaligtasan. Shall any man pluck them out of my hand, sabi ng Panginoon. Pangako niya, hindi na kayo mawawala sa kamay ko. Hanggang kayo kukunin ng Diyos na sa kamay na kayo. Yan po. Wala na. Kaya yan may katiyakan ang ating kaligtasan. Kaya yan isang requirement ng isang manggagawa ng Panginoon na siya ay ligtas. No? Ang tanong, ligtas ka ba? Amen. Kung ligtas ka, pwede ka na ikaw ay isa. Tawagin ng Diyos na ikaw ay isa sa manggagawa ng Panginoon. Hindi po tayo naligtas sa biyaya ng Diyos para wala po tayong gagawin. Mag-antay na lang tayo sa pagbabalik ng Panginoon o mag-antay na lang tayo ng kamatayan. Oo. Kaya tayo ay niligtas para tayo gamitin ng Panginoon. No? Kaya tayo ay naligtas. Yan ang purpose ng Panginoon. Kung bakit tayo naligtas. No? Kaya ang tinatawag ng Diyos sa kanyang ubasan para magtrabaho sa kanyang gawain, mga ligtas. Amen? No? Nakakalungkot naman kung hindi ikaw ligtas, tapos ikaw ay worker ng Panginoon. Manggagawa ka. No? Kaya, ano sabi ng Revelation 20:14? No? Death and hell shall cast into the lake of fire. Amen? Mahirap no? Unawain kung ikaw ay isang manggagawa ng Diyos na hindi ikaw ligtas. Kaya tiyak natin na tayo ay ligtas. Amen? Mahirap na ikaw naglilingkod na hindi ka pala ligtas. Kaya yun, makita natin. No? Hindi ka tatagal sa gawain ng Panginoon. Katulad ni Judas, hindi ligtas. Nagtatrabaho sa Panginoon. Ano nangyari? Bininta niya ang Panginoon for 30 pieces of silver. Amen? Hindi ligtas eh. Kaya don't be the next Judas. Amen? Dapat saved by grace. Hindi lang saved by grace. Dapat baptized. Amen. Kasi nakasama na kasi ang package na yan. Acts 6, 2:41. And they gladly received His word. Anong kasunod? Were baptized. Were baptized at the same day. Amen? Kaya yun, kapatid, kailangan saved by grace at kasama na siya ay nabaptize. Para tayo ay maging manggagawa ng Panginoon. Amen? Yan po. Sige, bilisan lang natin. Mga 6 ito. Number 2, ay kailangan ang qualification ng isang manggagawa, kailangan siya ay surrendered life. Romans 12, verse 1. Simple na namang verse 2. Kasi simple sermon lang ngayong gabi. Anong sabi diyan?
Memorize na ninyo yan, no? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Paano ang maging maayos ang paglilingkod mo sa Diyos? Paano ka maglingkod? Kailangan, sabi ni Pablo, I beseech you, therefore, brethren. Ipinamamanhi ko, nakikiusap ako sa inyo. Amen. Hindi na dapat nakikiusap ang Diyos sa atin. Amen. Ang sabi niya, present your bodies living sacrifice. No? Narinig naman natin yan sa preaching ni Pastor Arnold. Pag sinabing sacrifice, to burn. Lahat. Walang titira. Yan. Walang matira. No reservation. Yan po. Yan ang word na surrender. Surrender your life to God. No. Living sacrifice. Kailan natin yan ibigay, i-surrender? Buhay. Amen. Living sacrifice. Hindi yung patay na at saka ka maglingkod sa Diyos. At saka ikaw ay naghihingalo na at sasabihin mo pa, pagbibigyan pa ko ng Panginoon ng ilang taon, maglilingkod ako. Wala na. Amen. May sakit ka, wala na. Butot balat na, wala na. Amen. Kaya habang ikaw ay buhay, i-sacrifice mo na sa Panginoon. Living sacrifice. Amen. Living sacrifice. Yan word na surrendered. Amen. Para tayo magamit ng Panginoon sa gawain, ang qualification is surrendered life. Amen. Surrendered life. Para ikaw ay magamit ng Panginoon. Amen. Bigay mo na lahat. Present your bodies living sacrifice. Amen. Surrender. No? Ako'y nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Iniwan ko ang hanap buhay. Iniwan ko ang business. I surrender my life to God. For sacrifice. Sacrifice. Amen. May pamilya ka. Mag-surrender ka ng buhay sa Panginoon. Mahirap. Amen. Mahirap. No? Mag-surrender ka, nasanay ka sa malaking income, pagtapos, surrender ka na wala namang sweldo, na pangako. Oo. May pamilya ka, may binabayaran ka, may pinapakain ka, pero makita natin kapatid, yan po ang surrendered life. Ipagtiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, everything, na ang Diyos ang gagawa ng lahat. Amen. And praise God, amen. When we surrender our life to God, our family, amen. No? Ay nakita namin ang gawa ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na ikaw, pag sinurrender mo, hindi na ikaw ang gagawa, ang Diyos na ang gagawa sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Yan ang surrendered life. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Na word na capital, yung plural form. Bodies. Hindi body. Bodies. So, hindi lang isang bahagi ng katawan mo. Hindi lang kamay ang surrender mo. Paa, mata, the whole bodies. Surrender to the Lord. Yan po. Buong pagkatao, buong katawan mo, ibigay mo sa Panginoon. Yan po ang surrendered life. Amen? No? Yan ang qualification. Kaya nga, makita natin, pag hindi ka surrendered life, alanganin kang maglingkod sa Diyos. No? Takot ka maglingkod sa Diyos. No? Gumagawa ka, pero para ka lang napilitan magtrabaho sa Panginoon. No? Matamlay ka na maglingkod sa Diyos. No? Patumpik-tumpik ang paglingkod mo sa Diyos.
walang sigla ang paglilingkod natin sa Panginoon. Pag hindi ka surrendered life. Amen? Makita mo yan, ang iyong performance, matamlay ka sa paggawa sa gawain ng Panginoon. Bakit hindi ka surrendered? What we need is surrendered life para tayo ay magamit ng Panginoon. No? Ano sabi niyan? Present your body, living sacrifice, holy. Amen. Holy. Alam ba ang word na holy? Siya ang may-ari. Ang word na holy. He is the owner of our body. Yan ang word na holy. No. Siya ang pagmamay-ari. Amen. Holy life. Siya ang may-ari ng ating buhay. Kaya tayo nabubuhay, huminga, kasi yan ay hiram natin sa Diyos. Amen. Hiram lang nga natin sa Diyos, ayaw pa natin gamitin para sa Kanyang gawain. Amen. Holy. Pag sinabing holy, Kanya. No, ang ating buhay. No. Kapag sinabing holy, siya ang mamay-ari ng ating buhay. Amen. Siya ang may-ari. Holy. Siya ang may karapatan na gagamit ng ating buhay. Amen. Bakit siya may karapatan? Tingnan niyo sa 1 Corinthians 6:20. No. Paano natin malaman na ang Panginoon ay may karapatan na siya ang magamit? 6:20. 1 Corinthians 6:20. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Amen? Makita natin, kapatid, ye are bought. Tayo ay binili na ng Diyos. Amen? In fact, hindi na natin dapat i-surrender ang buhay natin sa Diyos. Bakit? Nabili na tayo ng Panginoon. Spirit, in your spirit, yung buhay natin, binili na ng Diyos. Kaya nga, which are God's. Kanya na ang buhay natin. Amen? Bakit? Binili niya na tayo. No? We are redeemed by the blood of Jesus Christ. No? Kaya tayo ay bayad na. Kaya nga sabi niya, it is finished. Full paid ka na. Binayaran ka na ng Diyos. Hindi hulugan. Full paid. Paid it all in the cross of Calvary. Yan po ang word na it is finished. We are both, sinabing both, past tense na. Nabili na. Amen. Pag nabili na, tingnan nyo, yung cellphone ninyo, binili yan, kahit nga hulugan eh. Pag binili mo na ang cellphone mo, pwede mo nang gamitin yan. Oo. Kahit anong oras, gising ka, mula alas 7, tapos mo nang kain, hanggang alauna, alas 2, alas 4, naka-online ka pa, hindi magrereklamo ang cellphone. Kahit nagbabaga na sa init. Hindi yan magrereklamo. Bakit? Binili mo na yan. No, hindi pwede magreklamo ang cellphone. Dali lang, init na, mamaya na ulit. Hindi. Binili mo na yan. No, kahit ano ang gagawin mo dyan, kahit itapon mo pa yan, nasa iyo na yan. May karapatan ka. Ganon ang Diyos. Binili tayo ng Diyos. Kaya may karapatan siya na gamitin ang buhay natin. Amen. Nabili ka na eh. Wala na tayong karapatan, kapatid. No. Kaya nga, sabi niya, we are bought with a price, therefore glorify God in your body, in spirit, which are God. Kaya nga, glorify God in your body. Ibig sabihin, use your body to glorify God. No? Kaya nga, siya na ang may karapatan ng ating buhay. Kaya makita natin, kapatid, ang kailangan, surrendered life. Amen? Surrendered life. Para may bigay mo ng tudo. Ang para sa Panginoon. Magamit ka pa ng Panginoon kung tayo ay surrendered
life to God. Amen? Yan po, no? Surrendered life to God. Kaya, kapatid, no? Ang tanong, sinurrender na ba natin ang buhay natin sa Panginoon? Ba, maraming mga young people nag-surrender ng buhay nung NBYC. Dapat, kapatid, tandaan natin, once na nag-surrender ka ng buhay sa Panginoon, lagi kanyang kausapin yan. Amen. Binigay mo na yan sa Panginoon. Amen. Yan po ang qualities ng isang manggagawa ng Panginoon, saved by grace and baptized. At number 2, surrendered life to God. No. Kaya pag hindi ka pa surrendered life, alanganin ka pa maglingkod sa Diyos. Takot ka maglingkod sa Diyos. Amen. No. Matamlay ka sa paglingkod sa Panginoon. Patumpik-tumpik ang paglingkod mo sa Diyos. Bakit? Hindi ka surrendered life. Ang kailangan ng Panginoon, surrendered life. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya ang service mo, parang hindi, walang quality service. Kasi hindi tayo surrendered life. Amen. Yan po. Number 3 na. Number 3, tingnan natin sa 2 Timothy 2:15. Ano sabi diyan? Study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Workman. Nandiyan na yung word na workman, no? Paano ka maging worker ng Panginoon? Paano ka maging manggagawa ng Diyos? Paano ka magamit ng Panginoon? Hindi lang ikaw ligtas, surrendered life. Ang kailangan mo, study the Word of God. Amen. Study the Word of God. No. Be a student of the Bible. Estudyante ka. Nag-aaral ka palagi ng salita ng Diyos. Study to show thyself approved unto God. Approved means you are qualified to God in service kung ikaw nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen? Yan po, yung ginagawa natin ngayon, ito ay isang uri ng pag-aaral sa liksik ng salita ng Diyos. Amen? No? Para tayo magamit ng Panginoon. Isa yan sa qualification. Amen? Maging sa secular, kailangan ng education. Amen? Doktor ka, gusto mo maging doktor, mag-aaral ka ng medicine. 10 years ang medicine. No? Wala pang board exam yan. Hindi ka paging doktor. Amen? Yan ang mga mahirap na yung mga mahirap na kurso, mga medicine. No? Nakasama yan sa very hard na kurso ayon sa study na pag-aaral. Yung mga medicine, medical. Kasama dyan yung mga architect. Napakahirap mag-aral ng architect. Amen. Napakahirap. No? Isa yan sa nahirap na kurso. Ang architect. Amen. Pero mag-aaral ka, gusto mo mag-architect, mag-aaral ka. Amen. Si iyo, minsan walang tulog yan eh. Hindi lang minsan, palagi walang tulog. Mas marami siyang walang tulog kaysa tulog. Yan po ang architect. No? Gusto mo maging lawyer, mag-aaral ka sa law school. 10 years din yan. 10 years kung matalino ka. At matalinaw. 10 years. Kung may ina ka, baka buting ka 20 years. Bago makagraduate ng abogado, senior ka na. May mga qualification. No? Pag gusto mong maging accountant ka, mag-aral ka ng Bachelor of Science in Commerce, no? And major in accounting.
Maraming mga accounting ang kukunin mo. Kukuha ka pa ng board exam at maging CPA ka. Marami. No? Maging education, maging teacher ka, mag-aaral ka ng education, no? At magkuha ka pa ng board exam. Yan. Maging qualified ka pa, no? Kung ikaw ay board passer. So, may qualification. No? May pag-aaral. Ay lalo na sa pagiging lingkod ng Diyos. Amen. No? Kaya nga kagabi, meron kaming banquet night. No? Mga nandoon na mga alumni na mga nag-graduate sa Bible College. No? Ay sila ay mga manggagawa na. Yung iba ay nasa field na, ginagamit na ng Panginoon. Kasi nandyan yung pag-aaral. Amen. Marami pong mga requirements. Amen. Requirements, ilan ang soul winning mo. Amen. No? May ilan ang Bible study mo. Mayroong requirement para ikaw makapasa. Amen. Mayroon. Yan po sa secular qualification. Ay ganun din, tayo ay isang manggagawa ng Panginoon. Amen. No? Tayo ay kailangan na mag-aral, study the Word of God. Search the Scripture daily. Pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Read your Bible daily. Amen. His delight is in the law of the Lord. Thou shalt meditate therein day and night. Read the Bible day and night. Amen. So, day and night lang ang sabi ng Biblia. Yung cellphone nga natin, hindi lang day and night. All the day, all night. Oo. Walang pahinga. Amen. Wala pang nagpupuyat, nagbabasa ng Bible. Amen. Wala pang Pastor, pasensya ka lang, napuyat ako kagabi. Sobrang basa ko ng Bible. Karamihan, puyat sa cellphone. Kaya dapat, minsan, magpuyat din tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi magandang salita ng Diyos eh. Fresh palagi. Every time you read the Word of God, always fresh ang salita ng Panginoon. Marami kang matutunan muli. Biro mo yan, ang mga inaaral natin, Ephesians 2:8 and 9:10. Amen. Marami na tayong natutunan. Amen. Kaya kailangan natin mag-study ng salita ng Diyos. Kaya mayroong simbahan, no, to educate us, no, to educate the Word of God. Yan po, ang simbahan. Dito ka lang palagi sa simbahan, makinig ng salita ng Diyos. Oh, salamat. Yung may ibang mga kapatiran, mayroon silang mga notebook. Amen. Sinusulat nila ang mga outline. Amen. Napansin natin sa pag-aaral nga ng salita ng Diyos, kaming mga preacher, ginagawa namin para madali ninyong matandaan. Pinaparehas namin ang mga letra para madali mo ma-memorize ang outline. You are saved. You are surrendered. Ano pa? Study the Word of God. No? Para madali natin. Amen. Kaya nandito, attend ka lang ng Sunday School. No, marami kang matutunan. No, makinig ka lang sa preaching ng salita ng Diyos at may notebook ka. Isulat mo. Amen. Sharp pencil is better than sharp mind. Amen. Pure na sulat mo, pag-uwi mo mamaya, nandyan pa ang message. Amen. Ay kung hindi mo nasulat, nakinig ka lang, ayun. Pag-uwi mo, away kayo ng misis, nawala na ang message. Nakalimutan na. Amen. Kaya kailangan natin, kapatid, ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrews 5:12. Hebrews 5:12. For when the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracle of God. Amen? Makita natin? Hindi ibig sabihin tayo ay teacher na. Hindi tayo mag-aaral.
Nag-aaral nga yung teacher. Amen? Yung mga teacher sa secular, nag-aaral yan. Inaaral nila ang ituturo sa bukas. Nag-aaral yan, nagsusulat pa yan ng mga lesson plan. No, nandyan pa. No, sinusulat yan lahat ng mga objectives, mga proper lesson, may assignment, kompleto. Nag-aaral sila. No? Kaya kailangan natin mag-aaral pa na mag-aaral ng salita ng Panginoon. No? The first principle of the oracles of God. And are become such as have need of milk and not strong meat. Amen? Hindi lang ang ating itanggapin yung mga gatas lang na pagkain. Kailangan ay strong meat. No? Strong meat. Mga medyo matitigas na mga mensahe ang ating kailangan. Amen? Hindi lang puro gatas. Amen? Kaya sabi niya rin dito, no? Hindi lang gatas ang dapat nating tanggapin kasi sabi niya ang gatas ay hindi tayo magagamit, maging mahina, no? Madali tayong matisod. Kasi ang gatas ay para lamang sa mga sanggol. Kaya dapat ay kailangan din natin ng matitigas na pagkain. Strong meat. Mga matitigas na mensahe. Amen? Para tayo lumago na Kristiyano. Kaya we need to study. Para tayo lumago. No? Para tayo isang araw magamit ng Panginoon at isang araw tayo ay tagapagturo, makapag-disciple, at mayroon na tayong Bible study. No? Yan po, kung tayo ay mayroong kaalaman sa salita ng Panginoon. Amen? Magagamit ka sa pagtuturo na. Amen? Hindi lang tayo tinuturuan, kundi tayo na ay tagapagturo, no, ng salita ng Panginoon. Kaya we need to study the Word of God para tayo ay maging manggagawa ng Panginoon. No? Manggagawa. Kahit hindi ka Bible student. But you must be a student of the Bible. Amen? Oo. Student of the Bible ka. Kaya everybody, every Christian must be a student of the Bible. Para tayo magamit ng Panginoon. Rightly dividing the word of truth. Alam mo, no? Dividing the word of truth. Alam mo kung saan mo i-divide ang salita ng Panginoon. No? Alam mo kung saan mo kukunin. No? Prescription. Nakita ninyo ang sample diyan, mga pharmacist, bibili ka ng mga gamot, alam niya na kung saan nakalagay. No, napansin na hindi na sila nagtatanungan kung saan ang mga gamot. Saan yung para sa ubo? Saan yung mga... Wala na. Alam na nila. Kasi alam na nila kung saan kukunin. Ganon din dapat ang mga Kristiyano. We know how to divide the Word of God. Yan po. No? Yan. Ba, nakatatlo lang tayo. Sige, mga isa pa. Diyan na lang. In verse 10, dito po sa word na workmanship. Amen. Workmanship. Tayo ay ginawa ng Panginoon. No. Workmanship means we are the product of salvation. God save us to serve. Amen. Tayo iniligtas ng Diyos at ano ang purpose? Para ikaw magamit ng Panginoon. Ang verse natin dyan, 2 Timothy 2:20. 2 Timothy 2:20. Ang sabi dyan, if a man therefore purge himself from this, shall be a vessel unto honor, sanctified, meet
for the master's use, and prepared unto every good work. Amen? Sanctified. Number 4, kailangan sanctified. No? For what? For service. Para tayo magamit ng Panginoon. Salamat, God, our na sanctified, set apart. Pinili ka para gamitin ka ng Diyos. Na set apart. Sanctified. Amen? Yan ang word na sanctified. No, pinili ka, maligtas, at privilege na ikaw ay gamitin ng Panginoon. No? Kaya, serving the Lord is a great privilege. Kaya tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos para gumawa, no? Good works. We are His workmanship, created by Christ unto good works. We are created to good works. Tayo ay ginawa ng Diyos para magtrabaho. Oh. Ang trabaho ng Diyos ay good work. Amen. We are doing a good work. We are doing a great work. We are doing heavenly work. Amen. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon. No? To be a workman. Amen? To be a workman. To be a worker. To be useful in the ministry. Amen? Kaya makita natin, para tayo ay magamit ng Panginoon. Makita natin sa verse 20. 2 Timothy. Di ba kanina, sanctified. Sabi niya, in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also wood and earth, and some to honor, and some dishonor. Amen? Sa isang malaking tahanan, may mga maraming kasangkapan, no? Pwede kang pumili doon, mayroong pwede mong gamitin, pwede mong hindi gamitin. No? Mayroon diyan ginagamit at mayroong mga naka-display na lang hindi ginagamit, pang-display na lang. Amen. Hindi po tayo iniligtas ng Panginoon para i-display lamang. No? Kaya kailangan, sabi niya, if anyone purge therefore himself. Nang isang gamit ay bago natin gamitin, we need to purge, linisin natin. Amen. Ang isang baso, kutsara, pinggan, no, pitsil, kailangan hugasan bago gamitin ng Panginoon. Yan po ang sanctified. Amen. Tayo ay isang katulad ng gamit, no, na ikaw ay pinili ng Diyos at lininis at gamitin niya para sa kanyang gawain. Amen. Yan po, no? Sanctified. Para no? For master's use. Para tayo magamit ng ating Diyos na siya ang master ng ating buhay. Amen? Yan po, ang kailangan natin, kapatid. Pinili tayo. Nilinis tayo ng Panginoon. At nandito tayo, niligtas ng Diyos, para tayo ay magamit ng Panginoon to serve God. Amen? To serve God sa kanyang ministry. Kaya, serving the Lord is a great privilege. Privilege na ikaw ay umaawit sa choir. Privilege yan, kapatid. No? Hindi lahat may privilege na makaawit. No? Hindi lahat makaawit sa choir. Amen? Hindi lahat, ikaw ay choir director. Ikaw ay musician. Ikaw ay usher. Praise the Lord. No? Praise the Lord. No? Ikaw ay usher, Sunday school teacher. Praise God. Ikaw ay driver to serve God. Privilege po yan natin, kapatid. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. In 1 Timothy 1:12, pasalamatan natin ang Diyos. Ang sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord. 1 Timothy 1:12. Who hath enabled me, binigyan ka ng kakayahan ng Diyos
for He that counted me faithful, putting me in the ministry. Amen? Salamat na nilagay ka ng Diyos sa ministry. Pasalamatan mo ang Diyos. Kung ikaw ay nilagay ng Diyos dyan sa ministry ng choir, God is counting you faithful. Magtapat ka. Kasi in-expect ng Diyos, magtapat ka sa gawain kung ikaw ay tinawag na choir. Amen? No? Ikaw ay driver, praise God, ginagamit ka ng Panginoon. Sunday school teacher ka, ginagamit ka ng Panginoon. Pastor ka, preacher ka. It's a great privilege because God sanctified us to serve the King of Kings, the Lord of Lords. Hindi lang tayo naglilingkod. Kanino man. Amen? Kung naglilingkod ka nga sa gobernador, naglilingkod ka sa isang mayor, ay great privilege yan. Amen? Great privilege. Amen? Kahit tagalinis ka lang ng bahay ni mayor, tagalaba ka, tagaplansa ka ni mayor, privilege mo yan, kapatid. Amen? Privilege mo. Ay lalo na, kung ikaw naglilingkod sa ating Diyos na hari ng mga hari. Amen? God sanctified us to serve Him. Amen? Tingnan natin ang qualification. No? Naka-apat na tayo. Okay na yan, 4 na. Una, you are saved. Pangalawa, you are surrendered life. Pangatlo, you are student of the Bible. Study the Word of God. And number 4, you are sanctified for master's use. Amen? Magpagamit ka sa Diyos for master's use. Niligtas ka, God sanctified us to be useful in the ministry para magamit ka ng Panginoon. Amen? Kaya privilege, kapatid, no? Na tayo ay magamit ng Panginoon. Amen? Yan po ang qualification para tayo isang manggagawa ng Panginoon. Amen? Praise God. At I hope you learn something tonight sa qualification paano tayo magamit ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos sa masalangit. Thank you, God, for your great message tonight. At pinakita niyo sa amin paano ang kwalifikasyon na kami ay mapabilang sa isang manggagawa ng Panginoon. Yes, simple lang po ang iyong qualification. Kami ay saved by grace and baptized. Kami ay surrendered life para hindi kami alanganin sa aming paglilingkod. Sanctified for master's use. And we are student of the Bible. Para kami magamit, we need to study the Word of God. Kaya bang tinutugtog kahit panyaya? Kaya po, if you want to be workers of the Lord in the ministry, gusto mong mapagamit sa Panginoon, sige po, why not commit tonight? Lord, I'm willing to work in your ministry. Gusto kong gamitin ang aking buhay para sa gawain ng Panginoon. He saved me. He sanctified me for master's use. Sige po. Yung buhay natin, hindi atin. We are bought with a price. We need to surrender our life to God para tayo maging effective sa gawain ng Panginoon. Para maging masigla ang ating paglilingkod sa Diyos. Buhay na paglilingkod, ibigay natin ating buhay sa Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Diyos. If the Lord speak to us tonight, through His Word, pinakita niya ang kanyang kwalifikasyon kung paano tayo magamit ng Panginoon. If you are saved,
we have no reason not to serve the Lord. God sanctified us for the Master's use. God saved us to be useful in the ministry. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan para magamit ng Diyos sa kanyang gawain. Sige po, kausapin natin ang Panginoon ngayong gabi. Sige po. Make commitment to God. Don't go home without talking to God in the altar and commit yourself to the Lord to serve Him while we are alive. Sige po, kausapin natin ang Panginoon.